Ay, rekta na tayo ngayon. Nako, Senator Rodante Marcoleta, ito, nadiskubre ang mga ginto na tonelada po. No? Ito po ay matagal niya na sinabi. Pero ito po ay napakahalaga po sa atin. Bakit? Pag may reserve na ginto po tayo, pag dumating yung mga pagkakataon na tayo ay nangangailangan, mapapakinabangan to. Lalo na ang ginto ngayon, humigit kumulang, kung hindi ko pagkakamali, 9,224 karat na ginto. At 8,000 yata, so 6,000 ang 18K, no? Kung sa panahon ngayon na ibenta ang ginto na 30 tons na ginto, na di sana nakaahon tayo kahit papaano, no? Nagtataka si Senator Rodante Marcoleta na ang gintong binenta to 30 tons na ginto, ano nangyari, nasaan na, bakit binenta? Pwede naman isang tons lang ang binenta, bakit 30 tons pa ang binenta, no? Ito po, painggan po natin si Senator Rodante Marcoleta. Issue nung notaryo Kasi medyo matagal-tagal ng panahon, parang nakalimutan na natin. May update ba dito? Sen, parang, Baka yung notaryo sa Sweden sasabi mo, hindi naman. oo nga, no? Notaryo sa... Ganun din pala. Local tayo, local muna tayo. Local muna tayo sa... Nung nagpanotaryo nga sa Sweden, naalala ko din yun eh. Ganun ba? Total, andito si Dito Sen, dito pag-uusapan ulit ang notaryo. Bakit binabalik ni Senator Rodante Marcoleta ang usapin na to tungkol kay Gutesa at notaryo? Bakit? Dahil yung usapin ngayon po ay tinatanggalan nila, winawala na nila, o nililis na sa tutunay na issue. Bagaman issue rin naman itong mga kung ano lumalabas sa issue China, pero mas pinagtutuunan nila ng pansin yung mga pro-China daw ni Marcoleta, ni Senator Robin, no? Hindi na to tinutuunan ng pansin yung nangyaring flood control na nangyayari sa atin ngayon. Ayaw nila ata talakayin yon, no? Inililigaw na ang taong bayan. Lumalabas pa po, sila pa po ang hero sa panahon ngayon dahil tagapagtanggol natin sila kuno sa mga China, no? Ito po. magkaroon tayo ng update kung Doon ho kayo, no? Kay Atty. Espera. yung kay Attorney Gutesa, SP, ano ba yan, ano? Espera. Oo. At saka yung judge ng Manila City Regional Trial Court, Sen. Hindi, babanggitin ko muna yung nangyari na, di ba nung isang linggo, nilabanggitan ko sa inyo na si Secretary John B. Cremulya, Ay, opo. sa kanyang isang panayam ay sinabi niya na si Gutesa ay peke. Yun nga po. Sinabi niya na peke sapagkat siya raw ay nameke ng notaryo. Opo. Alam mo, napakahirap nung ganun. Alam mo etong lalaking ito, nagsasalita siya na wala siyang yung talagang, alam mo yung tunay na kumpirmasyon na talaga bang pineke ito. Basta narinig niya lang sa balita na na peke yan, no? Kasi pag nagpapaniwala kayo diyan kay Boy Tago, di ba? Nagpapaniwala kayo diyan, dapat yan palitan talaga yan bilang Blue Ribbon, no? Talagang tingnan mo disgrasya yung Gutesa, na ano pa, kumbaga, andyan na huli na yung big fish dahil sa kagagawa ng Blue Ribbon na yan, walang malasakit man lang sa mga tao na gustong paimbestigahan yun yung sinasabi ni Gutesa, ayaw nila. No, wala. Pero pag mga tao nagbanggit para sa mga laban sa mga rebellion, laban sa mga Duterte, ang bibilis nila. Paniwalang-paniwala agad sila. Judge ng Ang pagpapahalaga yun. Kung ang Estado ay talagang i-deliver sa bahay, para lang maisa-isa yung panayam, ay sinabi, ano ba yan, ano? Espera. At saka yung judge ng Manila City Regional Trial Court, Sen. hindi, babanggitin ko muna yung nangyari na, di ba nung isang linggo, nilabanggitan ko sa inyo na si Secretary John B. Cremulya, isinubo niya yung sarili niya sa kapahamakan, nanganib ang buhay, pati pamilya, para lang maisa-isay niya sa pagitan ng kanyang nalalaman. At tinukoy niya si Saldico na siya ang tagakuha ng mga pera sa kickback. Opo. At lahat ng ito ay Dinideliver. sa bahay ni Oh. Martino. Ito may nagsalitang isang vlogger dyan, hinangangalan Jam yata. Kilala niyo yun, no? Hindi ko na bubuuin pangalan, no? Alias Jam Lata yun, eh. Hindi ko alam. Sinabi niya, wala daw maipakitang ebidensya kahit si Senator Marcoleta at lahat ng tao sa Pilipinas na nagbibintang kay Romualdez, siya may kasalanan. Palakpakan, ang galing mo, ang husay mo. O sige, naniniwala kami na walang kasalanan si Romualdez dito. Pero udyakan mo, ipatawag mo sa hearing para matanong ni Senator Marcoleta kung ang isang tao walang ginagawang kasalanan o wala nagawang kasalanan at siya ay
public servant sa bayan na to, papayag siya na siya kauna-unahan uupo dun sa hearing para tanungin lang. Sige, payag kami, walang kasalanan yan. Paupuin nyo sa hearing yan. Sige nga. Sabi nga natin noon, anong mapapala ng taong ito na siya'y gumawa ng ganong klaseng pagsasalaysay? Oo nga po. Wala. Sa Wala sarili, siyang wala. mapapakinabang doon. Sabi ko nga, Mm. he has everything to lose. Pati buhay niya, isinapanganib, pati kalagayan ng kanyang pamilya. Pero imbes na ang Estado ay bigyan ng pagpapahalaga yun, kung ang Estado ay talagang interesado para usigin ang talagang may kasalanan, yung may utak nito, Oo. dapat lahat ng protection, kahit hindi humihingi. Totoo po yun. Kung ang Estado ay interesado, siya nang magkukusa na ibigay lahat ang benepisyo, lahat ng proteksyon na kakailanganin mo para sa ganun, mausig mo yung tao na gumawa ng lahat ng ito ng paglimas sa kabangbayan. Anong ginawa? Sa pagitan ng maraming kasangkapan, abay, kapeki yan. Tamo ha, napaka ano naman, na alam nila yan na yung notaryo hindi na pepeki yan. Saka alam nila walang bisa ang notaryo. Ayaw nilang pakinggan. Dapat si Senator Dante Marcoleta huwag kayong pumokus dyan eh. Alam nila yan. Ayaw lang nila talaga yung mahalaga, yung sinasabi ni Gutesa, yun ang pinakamalaga. Ayaw nila na matuloy kasi magkakaroon ng investigasyon lalalim. Ayaw nila. Kaya pinalabas sila peki yun. Biruin mo, imagine mo, haharap ka doon. Retired ano ka, sino ba si Gutesa? Sergeant Gutesa? Sundalo ka ha? Imagine, magsisinungaling ka, ganun kababaw. Anong tingin mo sa tao? Grade 1 lang tinapos? Ha? Hindi ganyan kaing yung sergeant na yan, kung siya ay magpepeke ng notaryo, haharap sa maraming tao, in live, tapos sa Senado. Ibig sabihin, totoo siya nagpanotaryo, nga lang, yung nagnotaryo dapat, ang imbestigahan nyo rin, kaso hindi nyo ginagawa na. Ayaw nyo ipatawag sa hearing. O, Lacson, yung bang nagnotaryo na sinasabi na peki daw, at di daw siya nagnotaryo, hinarap mo na ba dyan sa hearing? O may parliamentary courtesy pa rin siya kahit di siya congressman? Sige nga. Napakasimple na lang yun, no? Bakit ayaw nyo iharap dyan? Dalawa lang ang hula ko, kaya ayaw nyo iharap yung mga taong dapat iharap dyan. Ha? Pangalawa, takot kayo. Una, takot kayo. Pangalawa, takot kayo matanong ni Senator Rodante Marcoleta yung taong haharap dyan. Bakit? Makokorna sa tanong nito. Alam nyo kasatin matalino tong taong ito. Idinimanda pa ng DOJ ng falsification. Sabi nga natin, nakabalita na ba ko ng isang tao na nameki ng notaryo? Wala pa po akong alam. First time na history, ito lang siya sabi niya na meki ng notaryo to si Gutesa. Anong mapapala niya sa pamimeki ng notaryo? So, kumita ba siya? Ay, tsaka mura na magpanotaryo eh. Ngayon, dahil nga sa para lang maalis yung ganung klaseng stigma do sa tao, no? Kawawa naman. Nung Miyerkules, ipinail na, ako mismo nag-file ipinail ko yung complaint laban kay Atty. Espera. Disbarment. So, yun, papatawag. Yun ang maganda, ipatawag na. Bilhin mo, si Senator Marcoleta pa ang minority nagpapatawag dun sa, imbis na dapat gawain niya ni Lacson. Formal complaint na po ito, Formal Sen. complaint Aba, ng disbarment. yan ang latest. No? Kasi, ang sinasabi niya, hindi ko naman pirma yun sabi niya. Opo. Yung kung ano man yung nakapirma doon sa notaryo ni Gutesa, hindi ko pirma yun. Ako naniniwala kung hindi niya pirma yun. Opo. Ngunit, ang pinaniniwala... Ang lakas niyang sabihin din niya pirma yon. Kasi may sekretary siyang pumipirma. Hindi niya naman niya talaga pirma yon, no? Pero yung mismong kabuuan ng opisina niya, nandoon yun, no? Dapat niya may CCTV. Kung wala man sa ibang establishment, kumuha lang CCTV sa pagpasok ni Gutesa. Dapat yon ang iniisip. Alam mo sino nag-iisip noon? Dapat yung chairman ng Blue Ribbon nag-iisip noon. Di ba? Pakuha niyo pati yung Mark Texay. Yung wala hanggang ngayon Ang pinayagan niya kung sino-sinong mga tao na gamitin ang kanyang opisina at ang parepernalya niya para lang makapag-notaryo kahit sino na lang ang pipirma. Tama. Alam mo kung anong napatunayan ko initially? Opo. Sa pagitan ng ng approval ng Supreme Court, nakakuha kami ng permiso na puntahan yung kanyang mga isinabmit na mga dokumento ng pagnonotaryo. Hindi pa lahat nakuha na namin. Opo. Nung una, ayaw kami payagan nung makita nila yung alam niyo ba sa ngayon,
44 na piraso ng dokumento. Iba-ibang pirma. Naku po. Hindi yung pirma ni... Kasi pinakita niya, ito yung sarili kong signature. Bakit ako nakakuha ng 44 na piraso ng mga dinokumento niya, inotaryo niyang dokumento, na kahit paano mo tingnan, Iba-iba. iba-ibang pirma. Oo. Ibig sabihin nito, iba-ibang taong ginagamit niya na pumirma para sa kanya. Oho. Totoo yan. Ayun po. Hindi pa kami tapos 44 pieces na of evidence. Parang ganito lang yan eh. Doon sa opisinang pinasukan ko po, pumasok po ako sa opisina sa City Hall, kung saan nagtrabaho po ako sa veterinary. Sa veterinary po. Oo. Ngayon, sa veterinary, meron tinatawag na dog certificate. Kung saan may pirma ng hepe namin. No? Pero hindi hepe namin ang pupipirma. Siyempre, ang dami ng aso, hindi lahat yung pipirma ng hepe ko. Hassle yun. Libo-libo yung aso, 30,000, yung sabi, pipirma ng hepe yun. Hindi. May stamp na lang na ini-stamp doon sa certificate ng dog para yung pirma ng hepe ko, pero naka-authorize sa hepe ko yun, alam niya yun na pipirma. Pero pag nagkakaso, pwede naman niya itanggi yun, na hindi ako pumirma niya. Pero, syempre, meron siyang abiso doon. Yun lang yung ganun kasimple lang yun eh. Pero yun ang tinanggi niya. Dapat yan laliman ng investigasyon eh. Magmumula dapat yan kay Boy Tago. Na hindi pirma niya. Isa lamang kay... Etong mga to, ang hirap sa mga to eh. Kapag ang tao tahimik, katulad ko, buti yan, dito ako. No? At buti andyan si Senator Dante Marcoleta, talaga nagbo-broadcast ng mga katotohanan eh. Isa yun. Oho. Sa mga twin, okay, hindi mo pirma yung pirma na ginawa ni Gutesa. Kanino pirma itong hinayaan mo na magnotaryo ka, Tama. ginamit ang pangalan mo, ginamit ang opisina mo, pati notarial details mo ginamit, pero maski pa paano mo tingnan, ilang tao ang pumirma nito para sa'yo. Oho. Yun ang kasalanan niya. Oho. Kasi sa notarial service law ngayon, kailangan nakaharap yung tao at saka yung abogado. Magkaharap. Oho. Kaya nung ako ay, bago ko i-file ito, nagpanotaryo ako, pumunta ako sa GSIS building. Oh, sa Senado. Oho. Hindi, doon siya mismo, Sa doon sa GSIS. likuran nun. Okay. Oho. So, humarap ako sa notary publiko. Opo. Kinunan niya ako ng card, pinirmahan ko lahat yung ano doon. So, nagkaharap kami ng abogado. Para sigurado na. Ngayon, nag-file din ako ng administrative charge doon sa judge. Yun nga, bakit nyo naisama yung judge? Pati yung judge. Oo. Oho. Sapagkat, ang ibig lang sabihin nito, yung tungkulin niya na eksaminin lahat ang mga nagnunotaryo sa kanyang jurisdiction, hindi niya nagawa. Ayun nga. Una kasi, nung nakakuha kami ng approval, Opo. nahingi lang ako ng 3 piraso sa bawat buwan. 6 na buwan ang pinag-uusapan namin, kaya 18 piraso lang inihingi Yes. ko. Okay. Pero sabi ko, hayaan mo yung aking mga staff na Tama sila nang naman. mamili ng 3 sa bawat buwan. Oo, tama. Alam mo ang ginawa niya? Ako ang mamimili, sabi niya. Sabi ng judge. Oo. Ang hindi niya na nakuha doon. Kaya 3 lang ang aking ano. Latag ko 'yun eh. Opo. Ito yung patibong eh. Mhm. Sinadya ko na 3 lang. Opo. Binabasa ko kung anong gagawin niya. Yung gagawin niya, parang yun ang inisip ko. Akong mamimili, sabi niya. Kasi Oo. kapag sinabi ko, pwede ba ako makakuha ng at the very least 25 to 30 copies, baka mahirapan siya eh. Oho. Baka doon pa lang eh. Kaya Sige, kayo na lang. Kaya inuntian nyo na 3 lang. Sige, kayo na lang. Nung 3 lang, okay. Ako ang mamimili. Alam mo kung bakit sinabi niya siyang mamimili? Opo. Para sa ganun, yung 3 pinili niya, ay talagang masisino niya na yung pirma ng abogada. Ayun. Tama. O ngayon, nakakuha ko 44. Oho. Miski pa paano? Alam mo kasi yan si Lacson, pakiramdam niya kasi, mas magaling pa siya kay Senator Marcoleta. Magaling ka, Lacson, sa ibang bagay siguro. Pero sa pagiging abogado, dumaan yan. para kayong nakakaloko eh, no? Alam niya yung ginagawa niya, yung notaryo na yun, yung nagnotaryo kay Gutesa, beginner lang yun kumpara kay Senator Marcoleta. Kaya alam niya kung ano pinagagawa nun. Balik-balik na rin. Iba-ibang pirma. Oo, Sino? alam mo kasi ang hirap sa dalawa na yan, dapat talaga palitan na yan eh. Kung totoo man yung sinasabing kalat na balita, na papalitan itong si School Bukol. And mas maganda palitan na, no? Ito, tignan natin to, tuloy natin. Ngayon,
ang pumirma dito. Yun ay dapat, ito ngayon nasagutin ng Espera. Mhm. Akala ko ba, hindi mo pirma yung kay Gutesa? O itong 44, Opo. hindi mo rin pirma ito. Paano mo pinayagan? Bakit sinabit mo? Nako. Bakit sinabit mo sa notarial section ng ng RTC ng Maynila? Oho. Ngayon, bakit ko isinama sa administrative charge? Oho. Yung judge. Oh, Hindi niya ginampanan ang tungkulin niya. Ayun. Primero, napakasangkapan siya doon. Oho. Siya pang namili. Nung ipinilit ko doon sa nung nasa sa hearing ng debate na Senado, kami, opo. nandun yung Office of the Court Administrator ng Supreme Court. Sabi ko, Madam, bakit po ganito? Bakit siya po ang namili? Mhm. Pwede ba kaming humiling ka ako? Opo. Halimbawa, bukas papuntahin ko yung mga staff ko na makapamili naman. Kahit ngayon po, kanya papuntahin nyo na. Nako. Oo. O dahil sa tuwa ko, pinapunta ko kagad. Pinapunta yung tao niyo. 44 kagad ang nakita namin, hindi pare-pareho. Iba-iba talaga ang So pirma. kagaya ng ginawa niya kay Espera, Oo. apat na dokumento, ganun din ang ginawa. So sasabihin niya, hindi ko pirma yan. Ako, di peki lahat yung 44 na Peki lahat yun. Oo, yun ang lalabas Dapat ko. usigin din lahat yung mga tao nagpa-notaryo sa kanya. Oo. O bakit hindi ngayon ginawa ng judge ang tungkulin niya? Nako. Pangalawa, gumawa ng order. Ba meron siya kagad conclusion. Peki ito, sabi niya. So, yung nag-secure ng notarial service na to, pati yung mga taong gumamit ng kanyang dokumento, Ayun. Nako. ay liable. Damay lahat yun. Hindi, pati ako damay. Dahil ginamit ko sa ano eh. Oh, sa hearing niya po. Ang tanong ko rito, paano mo nagawa, paano mo kagad naisip na pati yung mga taong gumamit ng kanyang sworn statement ay kasangkot dito, hindi mo naman ako pinatawag. Oo nga po. Oo. Dapat sana humarap muna ako sa kanya. Oo. Para nakapag-explain naman ako, ay hindi. Ako naniniwala ako, napakasangkapan siya Oo. sa mga taong interesado na ang pagsusuri, pag-iimbestiga ng flood control ay kailangan malabuin. Oo. Kailangan imali. Kinakailangan hindi nila makita yung utak, yung pinakautak ng lahat ng pagnanakaw at paglilimas ng kanyang bayan. Nako. Napakasangkapan siya sa mga tao na ito ang kanilang kagustuhan. Hindi akalain ni Espera at saka ni Judge yung ganito Okay, wala na akong magagawa. Diba? Basta ako kung ano yung tama, yun ang tama. Ayun. Kaya Oo. sagutin nila yun. Oo. So, disbarment po kay Espera, yung kay Judge po naman ay? Administratively, Administrative, ano? Oo. oh, sa Supreme Court yun. Supreme Court. Yung kay Espera sa IBP. IBP. Oo. Oo. Kasi yun ang... Yun na naman talaga ang pinakapunto ng mga to eh. Hindi matuklasan kung sino talaga big fish o kung sino talaga kumuha ng perang kaban ng bayan. Yan talaga pinakapunto niyan mga yan, mga kaibigan. Huwag natin paligoy-ligoyin. Napakasimple na naman eh. Kung ito nangyari sa natural na barangay, tatawagin yung nagnotaryo eh. Halika rito, magharap ka sa Lupon. Natural lang yun ha. Pero yung pag-usapan nito kasi bilyon. Ayaw nila. O ngayon, tanong ko sa'yo, School Bukol. At tanong ko sa'yo, Boy Tago. Ha? Bakit ayaw mong ipatawag man lang yung nagnotaryo para maimbestigan? Kung totoo nang sinasabi ni Senator, i-debunk mo si Senator Marcoleta, pati si Gutesa, sa pamamagitan ng pagtawag mo doon sa hearing, doon sa nagnotaryo, na tinatanggi niya, nagnotaryo kay Gutesa, napakasimple, tapos sa usapan. Ano, interparliamentary courtesy na naman? May dahilan ka naman dahil hindi siya public servant ba o hindi siya related sa usapang ito? Ha? Anak ng teting naman talaga. Pero bago yan, napapakita ko muna sa inyo tong kay School Bukol. Na-soplak siya ng general, no? Dating general, pero general pa rin to para sa akin, no? Oh. Hiyang-hiya naman ang mga scholar ng bayan sa mga School Bukol ng One Bull University. Maski walang law subject, daig pa ang mga SC justices. Di ba? Yan talaga po yan eh. Yan kasi yung mga panahon ng araw kasi, yung mga tao wala pa masyadong social media. Tinangkilik po, basta pagsikat po, artista, lagi na sa TV, at nakakagawa ng kabutihan, okay na maging senador. Yan po ang usong-usa pa. Kaya yung katwiran po niyan, katwiran noon, katwiran pa kung saan variety show. Totoo talaga. Yan o, basahin po natin. Ha? Anong sabi? Yung School Bukol ng One Ball University.
Naglabas ng matalim na patutsada si retired Major General Romeo B. Pocis kasunod ng mainit na reaksyon ni Senate President Tito Soto sa naging desisyon ng Supreme Court na the Philippines hingil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, tila kwestiyon ng kredibilidad at lalim ng legal na pangangatwiran ng ilang kritiko ng Korte Suprema, lalo na yung mga hayagang tumutulig sa pasya ng hukuman kahit walang umanong formal na pagsasanay sa batas. Hiyang-hiya naman ang mga scholar ng bayan sa mga school bukol na One Bull University. Maski walang law subject, daig pa ang mga SC justices. Uminit ang palitan ng pahayag matapos iginiit ni Senate President Soto ang posibleng pag-aamyenda sa konstitusyon bilang tugon sa desisyon ng Korte Suprema para sa mga kritiko gaya ni General Pocis. Ang ganitong reaksyon ay tila nagpakita ng pagbaliwala sa papel ng hudikatura at sa prinsipyo ng separation of powers. Kasi naman po, alam mo kasi, ito, pasensya na, totoo, real talk to. Noong panahon kasi, ang uso pala, mga TV, wala pag gaano masyadong cellphone. Kaya hindi nila nakikita kung ano yung mga komento kung gaano kapalpak ang isang senador. Kaya ngayon, dala niya, namana niya, kaya tamo, pag siya nangangatwiran, kinukumpara niya yung mga nakaraan. Ikaan niya, ba't naman yung nakaraan, ganun. Mayroon naman blue ribbon na hindi abogado, Diba? Parang siya si Bendalo, yung tuwid, binabaluktot niya para lang magkasya. Diba? Ito, tuloy pa natin. Sa akin sa disbarment. No? Tatayo ako talaga. Kasi ako nag-complain Oo. Maghaharap kami. Nako. Dapat Alang-alang sa katotohanan. Oo nga naman. Kawawa yung tao. Nagbuwis na ng sarili niyang kapakanan. Isinapanganib ang buhay. Pagkatapos siya ngayon ang i-discredit at siya pa ang tatakutin. Kaya ngayon hindi siya makalabas Alam ko, kontrolado siya ngayon kaya hindi makalabas. Nako. Balita ko, di ba, isasabihin na po siya sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Paano mo isasabi na yung tao, alam mo kung naran, pero kinukontrol mo, ayaw mo siya lumabas? Ganon. Di ba sabi nung nakaraan, kasama po siya sa dapat yung isang pina kasi nga, para bagan Ang ini-stop dapat mong isabi na yung mga taong malalaki, yung mga isda. Ayaw nga niya may interparliamentary courtesy si Romualdez. Ayaw niya, ewan ko ba bakit. Ayaw man lang niya magpamedya na, ito, tatawagan ko si Romualdez kahit wag na ma-on kami. Tinawagan ko si Romualdez, ayaw daw niya respeto na natin. Gano'n na lang, pwede na ba't ayaw mo pa rin? Ayaw mo pa rin, Lacson. Di ba? Taong bayan na nakikiusap sa'yo. Di ba? Ang hirap kasi sa mga dilawan at sa mga dilawan yan, pakunwari yung mga yan Ang hirap sa kanila, napaniwala sila na akala nila lahat ng galit sa kanila, puro trolls lang. Di ba yung isa si Kiko Matching? Trolls daw ng army daw ng China, yung mga ibang Pilipino, napaniwala sila na marami talagang trolls laban sa kanila. Hindi nila alam, marami talagang galit sa kanila. Pinapaniwala nila sarili nila dun sa mga trolls na akala nila walang galit sa Pilipino sa kanila. Mahirap yan, mga kasama. Mahirap yan. Kasi pakiramdam nila, kaya sila tatakbo ng eleksyon sa 2028, pakiramdam nila, tuwan-tuwa sa kanila lahat ng tao, hindi nila alam, bukod sa pitatawanan sila, galit na galit ng mga tao sa kanila. Na malalaki. Di ba? Yun na nga. Sino ba yung isdang malalaki? Bisugo. Yung mga tinuro ni ni Salvi. Sino ba tinuro ni Gutesa? Si Salvi ko. Tapos binanggit niya yung pangalang Mark Texay at saka yung John Estrada. Pagkatapos nagkaroon ng isang buwan na pagkatagal-tagal, nag-resign ng chairman. Lahat na nabanggit na pangalan simula sa umpisa ito lahat ng pangalan binanggit simula sa umpisa hanggang sa huli nadamay malibang kay Martin. Come on, di ba? Isipin mo naman. Ang ibig sabihin nun, binigyan ng oportunidad na itong dalawang binanggit pa niya, makalis na ng bansa. At yung iba naman, tinago na yung mga pera at siguro kung saan na pinagdada. Kaya ganun ang tagal-tagal In the meantime, ang mga tao, disgusted, tormented. Di ba? Wala Naghihintay na wala, pero galit ang tao. Totoo po. Hanggang ngayon, hindi makapagpalabas ng partial report.
Sige nga, hinihintay nga namin yung pulse Oo. report kahit partial man lang sana. No? Anyway, Anyway. buwelta naman tayo dito, Sen, sa kasi nabalitaan natin na mababa ang yung sa ekonomiya dyan, di ba? Nireport ng nakaraan yan. Oh, yeah, sige, China pa. China pa more anti-China pa. Hindi nag-iisip tong mga to eh. Di ba? Akala nila porket kalaban natin China, inaagaw tayo sa WPS, yung nag-squat sa atin yung China. Ang pakiramdam nila, kalaban natin lahat ng gagawin ng China. Kumbaga, pinatay ni Cain si Abel, lahat ng lahi ni Cain o ni Abel may kasalanan na, pati yung nanay, pati si Eva at Adan may kasalanan na. Yun sila, ganun sila humatol. Oo. Hindi natin Statistika. makuha yung target Oo. eh. The lowest economic target ang Magkano yung ating GDP? 4.4. 4.4 lang po. Oo. Ito yung buong 2025. Yes po. 2025. Oh, yan, Oo. sinasabi ko sa inyo. Oo. At tapos yung Ano yung original estimate? 5.5. Ang target 5.5 to 5.5. 6%. Yes. Opo. Anong kinalabasan? 4.4. O yan, lethargic. Mm-mm. Oo. Okay? Ang ibig sabihin, mahinang-mahina. Bagsak na. May sakit ang ating ekonomiya. Lowest po ito eh. Mm-mm. Isipin mo ng target mo, 5.5, pagkatapos you will settle for 4.4. Mm-mm. Ano ibig sabihin nun? Oo. Kaya nagkakaganyan tayo. Tapos gagawa ka ng budget, 6.7 trillion. Trillion. Para sa, Saan tayo kukuha ngayon para masapatan yun, Sen? Utang na naman. ewan ko sa inyo. Ang projected income mo is 1.5 Utang na naman. trillion. Ano 5 trillion. Taas ng dollar, bumaba GDP, lahat. Oh, tapos nagkakasakit daw si Junior sa hospital Wow. Hindi kaya talaga nagkasakit lang talaga, hindi dahil sa kasipagan. Talaga nagkasakit lang talaga. 'Di ba? Ginawa niyo pang blessing in disguise yung pagkakasakit niya. 'Di ba? Trillion. So meron kang deficit na 1.6 to 1.7 trillion. Utang na naman yun. Tapos ito pang sitwasyon. Di wala ata pumapasok ngayon sa atin ng foreign direct investment, Sen. Mukhang yun ang problema. Tsaka Wala iba, na. Tapos iyabang pa niyan. Gusto nila kansila non grata yung China. Gusto nila bakbakan yung China. Wala silang pakialam sa mga Pilipino. Wala. Maniwala kayo. Wala silang pakialam. Isipin nyo si Seton Marcoleta nagbubunyag na magbubunyag na ng GDP natin lahat ng ekonomiya natin, Lalo kakalaban nila China sa kalagitnaan ng nagkakaganto bansa natin, nagkakulang tayo sa mga investor, kakalabanin mo pa China, ano ka ba? Tapos ikakatira mo pag sumagot sila, sila naman nauna sa WPS, sinaangkin nila Hindi naman yung usapan Alam, matagal lang issue yan. Nakabinbin lang yan sa natin. Pero ngayon, wag na muna ngayon. Nakikiusap ng mga ibang Pilipino, wag na muna ngayon. Nauuto yung mga Pilipino Di ba? Alam bakit hindi niya kayo mahal? Mga tayo hindi tayo mahal. Nagkukunwari lang sila. Gusto lang nila pumorma ngayon. Para sa 2028, manalo sila sa 2028 na kandidato kung ano man posisyon na puupuan nila. Yun ang po. Kasi kung sabi ko nga, di ba, paulit-ulit ko siya sabi, kung talagang mahal tayo ng mga yan, di sanang noong pa, pinagtanggol tayo sa China. Apektado higit sa kalahati, 50% more ang bagsak ng foreign direct investment. So, hindi mo pa nakikita. Ang ating outstanding debt, Opo. magkano na? 17 trillion na po ata, kung hindi ako nagkakamali. 17.6 trillion. 70, almost 18 trillion na pala. Okay, 17.6 trillion. Lumampas ka na doon sa conventional Grabe utang. parameter. Oho. Anong conventional parameter? Debt to GDP. Sisisi nila, ang laki ng utang ni Pangulong Duterte dyan noong 2016. Kasi nagka-pandemic. Di ba? Kayo din naman nakinabang ng pandemic na ayuda. Huwag yung sabihin hindi. Yung ibang magulang nyo nakinabang sa ayudang binibigyan at 8,000 o 10,000 yata na kada monthly yata o quarter ng kada ECG. Di ba yung mga ECG na yung mga naka-quarantine yung mga tao, yung ibibigyan ko yung ayuda kasi walang pambili, walang trabaho, lahat sarado lahat establishment. Diyan kinuha yung alam ko yung inutang Tapos magreklamo kayo, samantalang yung inutang nyo, sinugal lang na mga magulang. Hindi naman lahat yung iba pinansugal lang. Real talk yan, di ba? GDP ratio 60%. Oho. Ano nangyari? 63.1%. 63 na. Ano ibig sabihin ng 63.1%? Ang pera natin nagagastahin para sa taong ito, 63.1% pambayad ng utang. Opo. Less than 30%, 37%
ang paggastos mo sa pagkabuhayan. Mm-mm. O ano ngayon ang gagawin mo? Kaya ang pera mo sumatsad. Oo. Magkano na yung palitan ng pera natin? Mukhang konting-konti na lang ay 1:60 na yata. Oo, ito pa ang pagkakamali ng tagapagsalita ng Pangulo. Mm-mm. Isang babaeng abogada yata. Wala yun. Diyos ko po, biruin mo, katwiran niya, ang nakakaalam daw ng kalusugan ng Pangulo yung katawan niya mismo, hindi doktor. Tip namin, wag ka na magpa-check up, kamo. Alam mo pala, wag na magpa-check up. Opo. Ano sabi niya? Ang gusto ni BBM ay wag pumalo ng 60 Wag, ayaw po nila yan. Mhm. vis-a-vis the US dollar, $1. Yes po. Hindi pwede. Mhm. Alam mo, ang nakakapagtaka doon, polisiya ng ating bansa, ito good policy to Opo. na ang ating exchange rate will always be influenced by market forces, market driven. Opo. Hindi mo sasabihin, para bang ibig niya sabihin, in-instruct niya yung central bank, kontrolin mo Oo. Kasi ang gusto ng Pangulo, mali yun. Wag aabot ng 60, Mali yun. Ito yung mga unusual. Hindi ko malaman kung sila, ginagamit nila yung mga isip nila Hindi yan. Hindi nila ginagamit ang isip nila. Wala silang pakialam. Basta ang gusto nila mangyari, yung iba dyan, bulsa nila mabusog, yung sarili nila, pati yung tatakbo sa 2028, doon sila nakatingin. Yun lang po yung walang iba po. Kunwari ginagamit ang babayan natin. Hindi mo pwedeng isa publiko yung pagsasalita ng gano'n. Ganun po pala Hindi yun, mo sinasalang-alang yung market forces Mhm. Kasi yung parity, ito yung Opo. you have to allow our peso Mhm. to settle its place. Yes po. Kung aabot ng 60, 61, talaga. Wala tayong magagawa. Yun talaga, opo. Yun. Otherwise, kapag kinontrol mo, ang mangyayari dyan, sasabihin ng central bank, bibili siya ng ng mga pera na may hina. Oho. Ha? Para lang huwag umabot dun sa 60, ganun ang Para para kontrolado po nila. ano yun, Risky po delikado yun. yun dahil yung pera mo, Oho. masasayang. Ba't ka mag-i-invest dun sa mahina yung... Ito yung pinaka-problema. Yun pala ang epekto nun, ano? So dapat pala, hindi pala Sa kalagayan natin ngayon, si Oo. President Marcos, nung siya ay maging presidente, 2022 yata yun, ang utang ng bawat Pilipino, 115,000. Opo. Bawat Pilipino. Pati sanggol. Diba ba lahat? Grabe. Oo. 2022. 2025, ang utang na ng bawat Pilipino, 155,000. O, nakita mo yung pagkakaiba. Oho. Di ba? Ngayon, kahit anong gawin mo, hindi mo mapipigilan yung pagbulusok ng piso mo Oho. against the US dollar. Kasi ang unang tatamaan diyan ay yung 17.6 trillion na pagkakautang mo. Opo. Utang nga No. Karamihan, dollar yan Oho. Oh. Tapos meron kang budget deficit na 1.6 trillion. Alam mo, dapat matagal tayong bayad dyan Kung walang kurako tong mga to Kaya wag kayo maniniwala mahal na taong bayan. Hindi totoo yan. Walang ganyan po, walang ganyan. No? Si Seto Marcoleta lang siguro ganyan, pati ibang politiko. Pero iba sasabi niya, wag kayo maniniwala dyan. Kukunin yun. Oho. So may pressure sa pera natin yun. Di ba? Lalong-lalo na ekonomiya natin, import dependent. Oho. Import dependent. Tapos ang export mo kakapurit. Totoo. Di ba? Oho. Pagkatapos ito pa ang problema. Dapat hindi natin binenta yung 30 tonelada ng ginto. Ayan, ito po, 30 tonelada. Ito AI lang to, itong picture na to Pero, alos, syempre, common sense na 30 toneladang ginto. Gano'ng karami yun? Alam niyo na ba, isang tonelada ko ilan? 10,000 ata, hindi ko pagkakamali, 10,000 kilogram. 30 tonelada yun. Gano'ng karami yun? Baka ganito karami yun, nasa larawan. Di ba? Ang dami nun. Ba't mo binenta? Anong dahilan? At nasaan? Ba't nalugi? Di ba? Nung Lunes! Di ba? Ngayon Ganun pala. Kasi yung ginto mo, parang sa balance sheet mo, walang iniwan sa pamilya mo. Malaki. Meron kang alkanse. Opo. Meron kang
kumpiyansa eh. Yes. Kasi meron ka namang savings. Meron ka. Meron pa akong ano, Oo. meron pa akong hindi pa binabasag yung aking ano rito, yung aking ano, Aking alkansya, oo. alkansya ko rito. Oo. May kumpiyansa ka eh. Mm-mm. Pati yung mga creditors natin, tinitingnan nyo yung gold reserves mo eh. Opo. Pero kahit may gold reserves ka, pagka medyo inflation mo, ano na, ano? Tapos saksakan ng dami ng utang mo. Wala din. Pati yung balancing ng gold, tumatagilid eh. Oo. Pero binenta mo pa. Mm-mm. Isip-isipin mo. At tapos tumaas po yung Ay, tumaas ang ginto ngayon ha. 9,200 yata ang gold bar. pinto. Eh, Almost Per gram yun. Shipping mo yun. 10,000. 30 tonelada yan. Sige, hindi na kasi sa calculator mo yan, ang presyo niyan. Ha? Nasa napunta? Sa Ghost Project? Tapos, ipapatawag yung kailangan ipatawag, interparliamentary courtesy? Wala ka bang awa sa Pilipinas? Wala ka bang awa sa taong bayan? Naisip mo ba yun? O talagang matandang politiko ka, wala kang pakialam? Iisipin mo lang yung mindset mo, gusto mo itanim sa amin, na ganyan at normal yan, mangyayari, lilipas din yan. Ngayon. Oho. Ang mahirap pa rito. Buti nila may Senator Rodante Marcoleta tayo. Tanong ko sila, bakit kayo nagbenta ng 30 tonelada? Oo. Ba't di na lang ba't di na lang 1 tonelada? Isang tonelada, napakalakadami nun. Alam mo gano'ng karami isang tonelada? 10,000 kilogram yata yun, hindi ko pagkakamali. Lagay nyo nga dyan kung ilang kilogram yan. Compute nyo nga. Napakadami nun, isang tonelada na lang eh. Oo nga. Hindi na mas Isang gano'n na lang, isang bracelet na lang kay Boss Toyo yun eh. Quintas kay Boss Toyo yun, okay na eh. sagot yun. Anong klaseng polisiya na sa panahong ito, 30 tonelada kagad ang ibebenta natin? Oo. Kung wala ba tayong foresight? Anong parameters? Ano to? Hindi ba? Mhm. Ikaw naman kahit na yung Sa'yo, kumbaga sabi sa Senator Marcoleta to, sa'yo dinala yung ginto, sa'yo dadalhin yan. Ano nangyari? alay mo kung hanggat ka na kailangan ngayon mo Ay, muna. siyempre ho naman. Tingnan mo na, hintayin ko muna ng ganito. Halimbawa, Tumaas yung presyo. Oo. gold ito eh. Eh, lalo na yung gold, Sen. Hindi naman nabubulok to. eh. Siyempre, gold dyan eh. Yan ang talagang, habang tumatagal, tumataas ang value. Nung ibinenta, palugi. Yan Oo. yan. Naku po, palugi, kawawa naman. Para kang bumili ng bagong cellphone na tigto 24,000, binenta mo ng tag 5,000. Diyos ko po, anong klaseng kaisipan yan? Di ba? Parang ganun eh. Parang ganun eh. Reserve yun, yung reserve mo. Di ba? O, may reserve dyan. Kunin mo muna isang aircon ko dyan. Magkano bili mo sa aircon na naka-reserve sa'yo? Bago yung aircon dyan eh. Bili ko dyan 50,000 eh. Eh, sige, kunin mo na, benta mo 10,000 sa kanya para magkapera lang tayo. Ganun ba yon? Okay. After 1 year, lugi tayo ng 1.2 billion na tayo, 120 billion. Hindi ko 120 billion? Ano ba yun? kwentahin natin. Saan napunta? Anong ginawa nyo? Tapos nagmula sa PhilHealth hanggang sa DPWH. Ito yung nangyayari. Tapos ayaw nyo ipatawag? Eh, sasabihin natin ngayon, gusto ng ating Pangulo ay mali na naman ang pagkakaano niya. Oo. Maring yun ang gusto ng Pangulo. Ang kusa lang. Pero hindi mo dapat i-broadcast yun. Yun Sasabihin na pala. naman ng mga tatawanan na naman tayo. Hindi mo naman ang Pilipinas. Di ba niya alam Mali pala yung na yung parity, yung relasyon ng pera nila tsaka ng US dollar magsisecure ng mga Di ba? Oo. Ano ang klaseng Ang akala nila, papogi-pogi po siya. Pala, negative palang epekto nun. Sen, ano? hindi, salita na kasi ng salita yung babae na yun. Hindi naman niya pinag-iisipan ng kanyang mga Sa pool ka rito. Gaya rin ni Jay Tariela. Kung puro ganito na lang tayo, salita ka ng salita, hindi mo man lang sinusukat ang konsekwensya ng pinagsasabi mo, Oo. tayong nababayubay sa ano. May mas katwiran to kaysa mga katwiran iba, no? Gusto nila iba makipag-away lang sa China. Hindi tayo papayag, dapat China, laban tayo. And then, what? Anong gagawin susunod? Wala kayong solusyon. Kami pa susuguro yun, magkagulo na, wala na kayo, tago na kayo. Ganyan po mangyayari yan. Sasabihin nila, tatanggol nila tayo, mga Pilipino, para yung galit natin, mainis tayo talaga sa China. Nung tayo susugot sa China, halimbawa, magalit tayo, sila magkatago na, maniwala kayo sa akin. Tapos pagkatapos sa eleksyon yung mga yan, private citizen na lang mga yan, magninegosyo na lang yan, wala silang pakialam. Maraming ganyan, nangako. Nung natalo, wala na, hindi nagpakita. Di ba? Ang ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.